Sem break na naman, tsak na marami sa ating mga kabataan ang nagpaplano na ng bakasyon at pahinga matapos ang nakakapagod na mga araw sa paaralan. Panahon din ng pag-aalala sa mga yumaong mahal natin sa buhay o yung araw ng undas. Sigurado uwian sa probinsya ang inyong gagawin. Samantala, habang nagpapahinga, dagdagan ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng panonood ng The Working President. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Jolina Magdangal. Para sa ating unang feature, sulyapan natin mga programa ng pamahalaan na sumisigurong sapat ang pagkain sa bawat mesa ng ating mga kababayan. Alamin natin ang World Food Day Convention na ginawa sa Bohol sa atin ito. Naging malaking issue nitong taon ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa kakulangan sa supply nito. Kaya't sa pagdiriwang ng World Food Day sa bansa, ito ang naging sentro ng mga usapin. Tuwing ika-16 ng Oktubre, ginaganap ang World Food Day bilang paggunita sa pagkakabuo sa Food and Agriculture Organization ng United Nations noong 1964. Layunin nito na mapuksa ang pagkagutom sa buong mundo. World Food Security, Challenges of Climate Change and Bioenergy. Ito ang tema na binuo ng UN para sa World Food Day. The meaning is raising the awareness of the importance of food security all over the world. We FAO is already we are ready to support to the Filipino people. So we really want to work together with people in the Philippines. For UN World Food Program, we are basically providing interventions in Mindanao. We just hope and pray that this year will be a stepping stone for the Philippines to become full self-sufficiency for the country. Because so far the country is doing its very best to attain full self-sufficiency, and this year is like a stepping stone. And I'm sure that from now onwards, people will try to bridge the gap of both imports and what country can produce. Sa Bohol, kung saan ipinagdiwang ang World Food Day sa Pilipinas, pinangunahan ni Agriculture Secretary Arthur Yap ang pagsusulong sa mga programa ni Pangulong Arroyo kaugnay ng pagsisiguro na may sapat na supply ng pagkain sa buong Pilipinas. Ang Fields Program ng Pangulo na unang ipinakilala noong National Food Summit noong Abril ang sagot ng kagawaran ng sakahan sa suliranin sa kakulangan sa supply ng bigas at iba pang pagkain sa bansa. Fertilizers must be addressed and we're going organic dahil napakamahal ng inorganic. Meron tayong irrigation and roads. Meron po tayong extension services dahil nawala pong edukasyon sa ating mga sakahan. So kailangan po natin balikan ang extension services. Ang loans, kailangan po natin palakasin po ang loans sa ating mga magsasaka to rural banks, thrift banks, co-op banks. Kailangan magbigay po tayo ng dryers. Dahil sa isang bansang kagaya natin na laging inuulan, 15% po ang losses natin. Kaya yung flatbed dryer program po ng Pangulo natin, kailangan po matapos yon. At finally, isang malakas at expanded na national seed program, isang pambansang programa para sa mga bili. Nangunahan din ni Secretary Yap ang paglulunsad sa organic fertilizer production, tamang abono program, at ang pamamahagi ng biofertilizers at iba't ibang binhi sa mga magsasaka. Ang objective natin dito sa World Food Day, i-highlight yung fact na we are 10% away at marami tayong pwedeng gawin para makamit natin yung food self-sufficiency sa susunod na 3 to 5 years. Pero kailangan magtulungan po tayo at ang agriculture infrastructure investments should continue. Hindi lang for the next few years, lampas 2010, dapat isang dekada ng walang tigil na investment sa agriculture infrastructure. But as we celebrate World Food Day, we have a program for increased food production. We have a program for strengthening agriculture. But this cannot be for 1 year or 2 years. It has to be sustained. At kailangan, nasyonal at lokal, sabay-sabay po nagkakaisa at nagtutulungan.
Sa pagtatapos ng World Food Day Convention, isa lamang ang nais ng pamahalaan, ang masigurong may maibibigay itong sapat na pagkain sa mga Pilipino, pagkaing masagana at pagkaing abot kaya.